the Metal Rabbit ang papasok na taong 2011 at ang tanong marahil sa isip ng marami, swerte ba sa pera ang taong ito? Ang sagot sa report ng saksing si Julio Segovia. Taon-taon na lang sa kanyang pagsalubong sa bagong taon. Kinakalog ni Erlinda ang plastic na ito na naglalaman ng pinagsamang bigas at munggo. Hiwalay pa sa kanyang lalagyang puno ng barya upang magdala ng ingay at mang-akit ng swerte. Kaya siya ginaganyan ko tuwing taon-taon. Ang ibig sabihin noon na pangpaswerte siya na pagpasok sa 2011 at saka paglabas ng 2010, hindi tayo mahirapan ng gusto. Pero may magandang balitang dala ang ilang feng shui expert sa mga katulad ni Erlinda. Kung medyo taghirap daw kayo sa pera nitong 2010, asahan naman ng mas giginhawa ang inyong buhay pinansyal pagpasok ng bagong taon. Ayon sa feng shui expert na si Maxi Chu, malaki raw ang chance ang makabawi ang ekonomiya ng bansa sa papasok na Year of the Metal Rabbit. After 3 years, we're going to the rabbit year, no? Gaganda ang economy natin, no? Why? Kasi rabbit is magandang puso, mabait siya. Pero teka, wag daw muna gaanong magdiwang ang mga ipinanganak sa taon ng kuneho. If you are year of the rabbit, ibig sabihin nasa trono ka. Ibig sabihin nasa trono ka, and the 11 animals, no? Naiinggit sa'yo. Kaya lahat na inggit, lahat na bad energy, nasa iyo. Base rin sa Chinese astrology, kalaban daw ng kuneho ang tandang. Kaya yung mga ipinanganak sa Year of the Rooster, lapitin din daw ng malas. Pero may mga pangontra naman daw rito, gaya ng Tai Sui card. We put it in the pocket mo. Ito ang master, parang nagtutulong sa iyo. May mga sulat yan, ano? Kung may mga bad energy, kinukontra niya. Huwag din daw kalimutang maglagay ng gold coin sa bulsa. Panlaban daw sa mga aksidente. 3 barya namang magkakadikit sa wallet, di raw kayo mawawala ng pera sa buong taon. Swerte naman ang dala sa trabaho at negosyo nitong crystal ball na Tree of Life. At kung marami pa ang may utang sa inyo, kalugin lang daw itong metal abacus at magbabayad na raw sila sa iyo. Para naman iwas sakit, lalo na sa masisipag pumasok sa trabaho, may Medicine Buddha watch na pwede nyong isuot. Pero paano kung pag-ibig ang hanap nyo ngayong 2011? Baka itong Destiny Thread ang sagot sa isinisigaw ng puso nyo. Ayon pa sa feng shui expert, maswerte raw sa bagong taon ang mga kulay puti, pilak at ginto. Wala namang masama kung ikay mapagpaniwala sa mga pamahiin at ganitong pampaswerte. Ayon sa sociologist sa si Brother Clifford Sorita. Pero paulit-ulit na mensahe ng simbahang Katoliko. We believe na nasa ating sariling pagkukusa ang ating kapalaran at ikalawa, nasa pananalig natin sa Diyos ang ating kapalaran. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. At kung pusong forma naman sa 2011 ang hanap nyo, magsimula ng magkalkal ng baol. Dahil ilan po sa mga papatok, retro look mula sa 60s at 70s. Saksi si Micaela Papa. Kung nitong taon ay mga checkered na polo ang laman ng mga tiyangge, tanong marahil ng mga fashionista nating kababayan, ano naman kaya ang catwalk trend sa papasok na 2011? Ayon sa fashion designer na si Francis Libiran, maghahalo-halo raw ang mga estilo ng mga nakaraang dekada. Pati raw ang hairstyle makikisabay sa damit na pipiliin mo. Mas madaling pumorma ngayon for 2011 kasi nga maraming trends na nauuso for 2011 eh. Pipili ka lang. Minsan pumatok ng 60s, asahan daw ang muling pagsikat ng mga malalaki at below-the-knee skirts na bagay raw sa mga straight at planchadong buhok. Kung party mode ka naman, pwede ka magbalik sa 70s glam, makikintab at maluluwag na damit na pwedeng sabayan ng relaxed at wavy na buhok. Pati wide leg jeans, mauuso ulit. Uso pa rin naman daw sa New Year ang biker look, pero babala ng fashion expert, hindi kailangan mag head-to-toe leather para ma-achieve ito. Pumili lang ng jacket na may mabigat na zipper at buckle detail. Payo naman sa kalalakihan, maging praktikal. Ang pinakamahalagang fashion investment daw ng boy sa taong ito ay ang dark skinny jeans na pwedeng gamitin sa iba't ibang okasyon. Kung noong 2010 ay nauso yung mga nagtataasang takong tulad nito, itong 2011 naman ay mas mabait sa ating mga paa. Iyon ay dahil mauuso yung trend ng kitten heels o yung mga sapatos na may maliliit lang na takong tulad nito. Pagdating sa colors, goodbye muna sa mga matitingkad na kulay dahil light at dark shades daw ang bida ngayong 2011. We call this vintage wine. This one bagay for all skin to, mestiza or morena. Ito na yung medyo pale na yellow na uso ngayon. So may parang vintage feel siya, hindi na siya yung talagang bright yellow na nauso before. Sabay man sa uso o hindi, ang pinakamahalaga pa rin tandaan sa pagpili ng damit ay yung kung saan pinakakomportable ka. Dahil sa huli, nasa diskarte mo na kung ang damit ay iyong carry. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi.
kapuso naman nating techie, eto na ang mga mauusong features ng mga gadgets sa 2011. At ang good news, mas mabilis nyo na silang mapag-iipunan. Saksi si Maki Pulido. Imbis na mag-hire ako ng Hindi na raw kailangang maghintay ng 2011 para lang malaman kung ano ang mauusong gadgets sa susunod na taon. Ang mga pumatok kasi ngayong taon, preview na raw ng mga mauuso, pero siguradong mas pina-improve na techie gadgets sa 2011. Ang iPad na nagpauso ng computer tablet ngayong taon, dadami ang kakumpetensya tulad ng mga bagong Android tablet na may bagong gingerbread operating system. Asahan na rin daw ang mas pinagaan, pinabilis at pinagandang iPad 2 na bali-balitang magkakaroon ng kamera. Kung ang inyong instant picturean ay nauuwi na rin sa instant uploading sa mga paborito nyong networking sites tulad ng Twitter at Facebook, asahan daw na mas mapapabilis ito sa 2011. Siyempre, kasama na dyan ang mas pinabilis ding pag-upload ng mga status, tweets at iba pa na nagsimula ng maramdaman ngayong taon. What we're expecting is there will be a boom in social media since kita mo naman 2010 halos lahat ng tao naka-Facebook na, and of course mobile internet. We saw this with the release of new smartphones and of course the tablet computers. Pero bakit nga ba lalong mauuso ang mga ito? Hindi na lang kasi mangilan-ngilang can afford ang makakabili nito dahil ang mga inaasam-asam nating mga gadget, inaasahang mas bababa ang presyo. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. At dahil papasok na nga ang 2011, tinanong namin ang ating mga kapuso sa Twitter at Facebook kung ano ang kanilang New Year's resolution. 2 kilalang personalities ang sumagot. Sagot ni Starstruck 5 Ultimate Female Survivor Sara Labati, very simple. First, learn something new. Second thing, spend more time at the gym and eat healthy. Happy New Year! Ito naman ang nakakakilig na tweet ni Phil Young, husband ng Philippine Azcals. My New Year's resolution is to find a girl perfect for me and bring her to Paris. Sinagot tuloy yan ng iba nating kapuso tulad na lang ni Daisy Fee Helly, 22, nang sabi, and it should be me. I love you, Phil. Ito naman ang confident na sagot ni Ika Santos. Looks like I'm going to Paris. Kung ingay lang din na pantaboy malas ang dahilan ng inyong pagpapaputok, ba't di subukan ang iba pang mga alternatibo? Tulad ng malatorotot na vuvuzela na pumatok noong nakaraang World Cup sa South Africa. Saksi si Saliba Refran. Kung iiwan nyo na sa nagdaang New Year celebration na pagpapatok, hindi naman daw ibig sabihin na magiging tahimik na ang pagsalubong nyo sa bagong taon. Ito ang replika ng vuvuzela, ang pagka-ingay-ingay na torotot na unang pumatok sa World Cup sa South Africa noong Hulyo. At kung paingayan lang, kayang-kaya raw nito makipagsabayan sa mga paputok. Sa halagang 99 pesos bawat isa, may pampaingay ka na, iwas disgrasya pa. Pero kung mas typo pa rin ang nakasanayang torotot, di ka mauubusan sa pagpipilian. Sabi nila, pag mas maingay raw ang pagsalubong sa bagong taon, mas maswerte. Kaya naman ang mga tindera at tindero dito sa kabaan ng Juan Luna, todo-todo ang pagbebenta ng mga torotot. Ang mga torotot na gawa sa karton, naglalaro mula piso hanggang 75 piso. Ang mga gawa naman sa plastic, o bibili mula 10 piso hanggang 35 pesos. Kasi para iwas maputok yung disgrasya, yun ito, maingay nga, mas magandang pasalubong sa bagong taon, di ba? Mas mabili po sa amin to kasi doon sa Palusis. Kasi ano yung mga tao doon sa paputok, takot na. Pero kung di nyo pa rin type ang magbubustela o di kayo magturotot, may iba pang paraan ng pag-iingay ang naisip ng ating mga kapuso. Magpokpok ng karnero at saka magkiring-ring-ring ng mga barya. Magpapaingay ng barya. Sisigaw. Kailan? Turotot man. Want to sawang video, okay? O di kayo old school paputok. Ano man ang ating paraan ng pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon, huwag kakalimutang isaalang-alang kaligtasan na maging magandang simula ng bagong taon. Salima Refra, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Batang computer genius sa India, 14 anyos pa lang pero magmamasteral na. Lamig ng nagyayalong tubig, hindi ininda ng may 40 swimmer sa United Kingdom.
mga di malilimutang video na naging laman ng balita sa taong 2010, babalikan. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.